Ay nako, late ka na naman. Akala ko ba ako yung best friend mo? Bakit late ka sa birthday celebration ko? Ako, hulaan ko. Si Beth na naman. Naku, alam mo isang taon na kayo ng girlfriend mo pero malaki pa rin ang insecurity niya sa relasyon niyo. Ewan ko ba? Ang tagal ko naman ang ipinaalam to pero ilang beses akong tinanggihan. Mabuti ngayon at pumayag. Pero umuwi rin daw ako agad. Ha? Alas 10 pa lang ng gabi at ngayon pa lang magsisimula ang inuman, pare. 2 oras lang ako pinayagan. Grabe naman yan, Ronnie. Tinalo pa ni Beth ang nanay mo sa higpit. Ako na ang nasasakal para sa'yo. Ay nako, hayaan mo na. Buti nga, nandito ako eh. Kaya simula na ang happy! Happy birthday, pre! Tara na! Sus! O siya, ikaw magtimpla ng alak para hindi ako mainis sa'yo. Basic! Sino ba yan? Natutulog pa yung tao. Ay. Ano ba kung makapagtabog naman ang pinto? Ano ba? Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? Beth, anong ginagawa mo dito? Natutulog nga ako. Paano ko naman masasagot yung tawag mo? Ang usapan natin, hanggang alas 12 ka lang at uuwi ka na. Ano itong ginawa mo? Pinag-alala mo ko, Ronnie. Ilang beses ba kitang tinawagan at chinat? Tapos ngayon alas 3 ng hapon, hindi ka pagigising kung hindi kita pinuntahan. Ay, nagsabi ako sa'yo na hindi ko nga kaya ng hanggang alas 12 lang. Nalasing na ako noon. Nakatulog na ako, nalobat. Nakauwi ako dito, umaga na, mga 8. Tsaka ako chinarge yung phone ko. Yun, natulog ulit ako. Silong-hilo ko, ang dami kong nainom. Bakit ka kasi uminom ng madami? Di mo pa nga sa akin sinabi kung ano yung mga ininom mo? Alam mo, nakakainis ka. Pinag-alala mo ko at hindi ka man lang nag-update kung ano ang nangyayari sa'yo. Bakit ka ganyan, ha? Kaya nga pinapaliwanag ko na sa'yo kung anong nangyari. Sorry na. Birthday naman ni Celso. Kababata ko yun, alam mo naman kung gaano siya kalapit sa akin. Ayoko namang magtampo siya. Paano ako? Mas inuna mo pa yung nararamdaman ng Celso na yan kaysa sa akin? Beth, ang gusto ko lang naman, tiwala mo. Hindi mo pa rin ba may ibibigay sa akin yun? Saka, ang sakit-sakit ng ulo ko. Ginising mo ko, wala pa akong kain o kaya tubig. Tapos gigisingin mo ko ng galit mo? At kasalanan ko pa ngayon. Free day ko ngayon, Beth. At siguro naman may karapatan akong gawin ang gusto kong gawin. Matagal ko nang pinagpaalam to sa'yo. Kasi taon-taon na namin ginagawa yan ng mga kaibigan kapag birthday ni Celso. Naging komplikado lang nung maging tayo. So ibig mong sabihin, KJ ako, ganun ba? May sinabi ba akong ganun? Ay, ang sakit na talaga ng ulo ko, Beth. Please, huwag ngayon. Anak, Ronnie, ayos ka lang ba? Magandang hapon po, tita. Magandang hapon naman, iha. Ronnie, anak, may hangover ka ba? Hali muna kayo sa kusina nang makakain na muna kayo. Ano, nahimasmasan ka na ba? Alam mo, Beth, nakakasawa na. Anong ibig mo sabihin? Hanggang kailan ba ako manghihingi ng tiwala sa'yo? Alam mo naman lahat ng password ko, ATM ko, sahod ko, lahat. Wala na akong maitago sa'yo. Wala nang dahilan pa para masaktan ko ang damdamin mo. Matalik kong kaibigan si Celso. At alam mo rin kung anong klaseng tao siya. Gusto ko lang naman ng assurance, Ronnie. Ano pa bang assurance ang gusto mo? Legal tayo. Kilala ka ng pamilya ko. Pati nga aso namin na bulldog, hindi ka natakot dahil ang amo-amo sa'yo. Ano pa ba? 1 taon na tayo. Pero parati mo kong inaaway kapag kasama ko ang mga kaibigan ko. Puro ka tanong ng, mahal mo pa ba ako? Ikaw ngayon ang tatanungin ko. Mahal mo ba talaga ako? Ano ba, Beth? Tulungan mo naman ako kasi ginagawa ko naman ang lahat. Maiparamdam lang sa'yo na ikaw lang. Hindi ko alam. Hindi kita mapagkakatiwalaan. Pues kung hindi mo ako mapagkatiwalaan, ibig sabihin, hindi mo rin ako kayang mahalin.
Beth, kulang na lang mag-live-in na tayo para naman masiguro mong ikaw lang talaga ang mahal ko. Mabuti pa nga. Ano? Oo, para masiguro kong mahal mo talaga ako at hindi ipagpapalit sa iba. At para mapagkatiwalaan At kita. akala mo talaga ganun lang kadali yun? Beth, pwede ba? Bigyan mo ako ng dapat kong gawin. Bukod dyan sa naiisip mo. Ano ang kailangan kong gawin para maniwala ka lang na ikaw lang ang babaeng mahal ko? Please, Beth, sabihin mo. Hindi ko alam. Beth, alam kong galing ka sa relasyon kung saan ilang beses kang pinagtaksilan. Pero hindi naman ata tama na ako ang magdusa sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Sana naman malinaw sa'yo na hindi ako ganoong klaseng tao. Maayos akong pinalaki ng magulang ko. Kahit konting tiwala lang, Beth. Yun lang. Nagmamakaawa ako. Kasi sa totoo lang, nakaka-stress din sa akin yung palagi kang naghihinala. Parati kang nangaaway. Hindi ko na rin maintindihan. I'm sorry. Okay. Halika nga rito. Baka kailangan mo lang ng halik ko. Gusto ko lang naman magkaroon tayo ng kapayapaan sa relasyon natin. Mahal kita, Beth. Kaya sana ganun ka rin sa akin. Matutunan mo magtiwala sa akin. Wala na akong ibang hihilingin pa. Yun lang. I'm really sorry. Alam ko na. Para mas magtiwala ka pa sa akin. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Ronnie, ang bawag dyan. Dear Love, matapos nga ang pag-uusap namin ni Beth ay nagkaroon naman ng improvement kahit papano. Hindi na siya nagagalit ng walang dahilan. Wala na ring parang mala-detective na pagtatanong at palagi ko naman din siyang binibigyan ng update. At syempre, ganun pa rin. Alam niya pa rin lahat ng social media account password ko. Ang totoo? Mahirap din palang magmahal ng isang babaeng galing sa hindi magandang relasyon. Kailangan mo ng maraming pasensya. Kailangan mong matutong umunawa. Pero aaminin ko, may mga ilang beses na naiisip ko rin ang sumuko. Dahil paulit-ulit akong aawayin bigla-bigla. Pero laging sumasagi sa isip ko na mahal ko siya. At kasama sa minahal ko sa kanya kahit ang mga katangian niyang hindi maganda. Ano na naman to, Ronnie? Hindi ka na naman nagparamdam. I'm sorry. Tinatrangkaso ko eh. Nahihilo ako. Hindi ako makagamit ng phone. Hindi ba nasabi ni Mama sa'yo? Malamang hindi. Baka naman hindi mo talaga ipinaalala sa mama mo. Beth, hawakan mo ko. Tingnan mo, hindi ako nagsisinungaling. Tinatrangkaso na ako at lahat pero nang-aaway at naninigurado ka pa rin. Beth naman, grabe na to. Pati ba naman pagkakasakit bawal din? Ano ba yan? Beth, ano ba? Napapagod na ako. So ano? Pagod ka na? Napag-usapan na natin to. Akala ko okay na. Hindi lang ako nakapag-update sa'yo ng ilang oras. Sinabi ko kay Mama. Pinasabi ko. Kung talagang concern ka, di sana nagpatulong ka man lang sa mama mo na tawagan ako. Ano pa naman? Beth, hindi ko na alam. Hindi ko na talaga alam. Ilang beses ko ba bang sasabihin sa'yo na mahal kita? Ikaw lang. Huwag namang ganito. Nangyayari sa'yo, anak? Inaapoy ka ba ng lagnat?
Dalhin na kaya kita sa ospital at uso ang dengue ngayon. Ma, bakit hindi mo sinabi kay Beth yung kalagayan ko? Pinasabi ko sa'yo, diba? Anak, pasensya ka na't nawala sa isip ko. Beth, pasensya na. Hindi ko agad nasabi. Bakit ano bang nangyayari? Nag-aaway na naman ba kayo? Iha, tatapatin na kita ha. Ako'y hindi komporme sa pakikitungo mo sa anak ko. Ikaw ay tinanggap namin ng maayos sa pamamahay na ito dahil mahal ka ng anak ko. Pero ako'y hindi na talaga makakatiis dyan sa mga pananalita mo. Nakita mo namang hindi maayos ang kalagayan ni Ronnie. Ay inuuna mo pang panghihinala mo. Ano bang arte yan? Kung hindi mo kayang magtiwala sa taong karelasyon mo, baka hindi ka pa talaga handang magmahal. Ako'y hindi nang hihimasok ha. Nasa hustong gulang na kayo ng anak ko. Pero gusto ko lang iparating sa'yo, Iha, na nasasaktan ako sa tuwing sinasaktan mong anak ko sa mga bagay na ginagawa mo. Dear love, 5 araw din akong nalagi sa ospital. Overfatigue daw at hirap na hirap din ako sa aking trangkaso. Sa itinagal-tagal ko sa ospital ay hindi ako dinalaw ni Beth. Makailang beses din akong nag-reach out sa kanya. Pero wala siya ni isang reply sa mga messages ko. Limang araw ako sa ospital, pero hindi mo man lang dinalaw. Ilang beses na rin ako nag-message sa'yo. Hindi ka naman nag-reply. Minahal mo ba talaga ako? Ano ba naman tanong yan, Beth? Hindi mo man lang ba muna ako kakumustahin? Hindi pa ba sagot ang pagpunta ko sa'yo rito? Bakit hindi mo man lang ako pinagtanggol sa mama mo? Beth, sorry. Pero hindi ko na maalala ang mga nangyari. Nagising na lang ako na nasa ospital na ako. Isinugod daw ako ni mama dahil hinimatay na ako sa sobrang taas ng lagnat ko. Pasensya ka na kung hindi man lang kita nadalaw nung nakakonfine ka. Ang totoo niyan, nahihiya ako sa mama mo. Para akong nanliit nang marinig ko yung mga salitang binitawan niya sa akin. Kaya hindi ko na malaman kung ano pa yung mukhang ihaharap ko sa'yo. Ronnie, mahal kita. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na pag-isipan ng hindi maganda yung katapatan mo. Parang gusto ko na nga lang kainin ng lupa ng mga panahon na yun. Hindi ko na nagawa pang magpaalam ng maayos sa inyo sa sobrang kahihiyan. Ronnie, I am so sorry. Dear love, malaki ang pasasalamat ko sa nanay ko. Dahil kahit paano, ay nabawasan na ang pagiging praning ni Beth. Alam niyo, kahit ganoon si Beth ay araw-araw ko pa din siyang piniling unawain at mahalin. Kahit masakit siya sa ulo ay siya pa rin ang tinitibok ng puso ko. Gagawin ko lang ng paulit-ulit ang mga bagay na magbibigay sa kanya ng kapanatagan. Dahil mahal niya ako. Dahil mahal ko siya.